Sa karamihan ng kaso ng nawawalang tao, pinakamahalaga ang unang oras o araw ng investigasyon. Ito ang panahon kung kailan kadalasang natatagpuan ang mga nawawalang tao at kung kailan ang mga panawagan para sa impormasyon ay maaaring magdala ng pinakamalaking epekto. Bilang 10. Si Brian ay isang bihasang umaakyat at nag-hiking na may espesyal na interes sa pag-akyat sa yelo. Kilala siya sa komunidad ng mga umaakyat sa Amerika bilang WJB o White Jeans Brian dahil mahilig siyang umakyat na nakaputing maong. Marami na siyang naitalang unang pag-aki at ginugol ang libreng oras sa pagsuporta sa paraclimbing community. Si Brian ay madalas umaakyat sa mga bundok malapit sa New York, ngunit umaakyat din siya ng mga tuktok sa ibang bansa. Minsan na nakapunta si Brian sa Scotland noon, kaya't hindi na bago sa kanya ang pagbisita niya noong unang bahagi ng 2026 sa pagkakataong ito. Ipagdiriwang niya ang kanyang pagretiro sa pamamagitan ng 2 linggong pananatili roon. Unang linggo niyang kasama ang mga kaibigan at araw-araw siya nagte-text sa asawang nasa Amerika na ayos siya. Huli nakatanggap ng balita ang asawa ni Brian isang araw bago siya nawala. Mahigit 30 oras na ang lumipas bago niya napagtanto na nawawala si Brian. Napansin ng isang kaibigan niyang umaakyat ng bundok ang isang panawagan para sa impormasyon tungkol sa pagkawala ni Brian sa internet at agad siyang inabisuhan tungkol sa insidente. Hindi na nakita si Brian mula nang umalis siya upang akyatin ang Ben Davis noong umaga ng Pebrero 2026. Nang hindi siya nakabalik mula sa pag-akyat bago matapos ang araw, inireport siya ng kasama bilang nawawalang tao. Noong una, hindi alam ng pulisya ang ruta ni Brian. Pero habang dumarami ang impormasyon, nabuo nila ang posibleng dinaanan niya. Pinaniniwala ang sinubuntan niyang pumunta sa CIC Hut, pahingahan ng maraming hiker, bago ang pangunahing pag-akyat. Iniulat ng ibang hiker na binanggit ni Brian ang plano niyang akyatin ang Orion Face Direct, isa sa pinakamahirap na ice climbing ruta sa bundok. May ilang hiker na nakakita kay Brian bago siya dumating sa hut, at may isa pang nakakuha ng litrato niya sa ibaba ng hilagang bahagi ng bundok. Ang mga nakasalubong sa kanya ay nagsabing mukha naman siyang bihasang climber, at wala namang anumang palatandaan na siya ay mapapahamak sa bundok. Nang mabalitang nawawala si Brian, agad siyang hinanap. Ang malamig na panahon ng taglamig ay nagpadagdag ng hirap sa paghahanap at dumating sa punto na kinailangan itong itigil pansamantala. Ngunit ipinagpatuloy ang paghahanap na nakatuon sa paggamit ng mga drone. Sa kabila ng paghahanap, hindi pa rin natagpuan si Brian at nananatiling nawawala. Nanawagan ng pulisya sa sinumang maaring nakakita kay Brian o may anumang impormasyon na makipag-ugnayan sa 100 at isa banggitin ang incident number 3,566 ng 19 Pebrero 2026. Si Brian ay 6 na talampakan at 1 pulgadang taas, may maitling abong puting buhok. Huli siyang nakita suot ang puting helmet, dark blue na jacket, puting maong at asul-pulang gaiters. Numero 9. Nang mawala si Lindsay Watts, nagulat ang maliit at magkakalapit na komunidad niya. Maraming kapitbahay ang lumapit at nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa maaring nangyari sa nawawalang babae, ngunit hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang katotohanan. Huling nakita si Lindsay ng anak niyang babae noong Mayo 19 sa bahay nila sa Edina, Missouri. Ayon sa ama ng dalagita, narinig ng anak nilang babae ang isang lalaking nagsasalita. Ngunit hindi ito sapat na malakas para maintindihan ng alinman sa mga kabataan kung ano ang sinasabi. Maya-maya, narinig nilang sumara ang pinto at nakatulog sila. 2:00 ng madaling araw, nagising ang anak ni Lindsay para magbanyo at napansin ang ilang kakaibang bagay sa bahay. Bukas ang pintuan ng basement crawl space. May upuan mula kusina na nakaharang at nakalak ang pinto ng kwarto ni Lindsay. Medyo kakaiba yon pero hindi siya nag-alala at bumalik sa kama. Kinaumagahan dapat magsimula si Lindsay ng shift sa assisted living facility ng 6:00 ng umaga. Si Lindsay ay isang masipag na manggagawa na laging higit pa sa inaasahan sa kanya sa trabaho. Talagang hindi pangkaraniwan para sa kanya ang hindi pumasok sa shift, lalo na kung hindi siya magpapaalam kanino man. Napansin din ng ex-boyfriend ni Lindsay at ama ng anak niya na may kakaibang nangyayari. Pag-uwi mula night shift, dumaan siya sa bahay ni Lindsay at nakita ang kotse nito. Nag-text siya at nagbiro tungkol sa absence sa trabaho. Nang walang sagot si Lindsay, nag-alala siya. Nakalak pa rin ang pinto ng kwarto ni Lindsay pero pwede pa rin pasukin sa banyo. Nang gawin ito ng dati niyang nobyo, napansin niyang iba na ang ayos ng mga kumot sa kama ni Lindsay. Halos lahat ng gamit ay naiwan sa bahay. Ang tanging nawawala lang ay ang telepono ni Lindsay. Gamit ang isang app, napansin ng kanyang anak na malapit lang sa bahay ang lokasyon ng telepono. Nakita ng pulisya ang telepono sa kanal malapit sa lugar. Iniulat na nawawala si Lindsay bilang missing person noong Mayo 20:03 ng hapon, 16 na oras matapos siyang huling makita. Kilala at mahal si Lindsay ng komunidad kaya agad nagpadala ng mga tip ng magtanong ang otoridad. Ilang tao malapit sa bahay ni Lindsay ang nagulat
na may narinig silang kaguluhan nung nawala siya. May kapitbahay na nagulat ng mabilis na umalis na truck at isa pang nakarinig ng sigaw ng babae. Nung una, inakala nilang mga bata lang ang naglalaro, kahit na bandang hating gabi na nang una nila itong marinig. Pero matapos nilang malaman ang pagkawala ni Lindsay, naniwala silang maaring konektado ito. Isang pangatlong kapitbahay ang nakakita sa isang babae na tumatakbo sa isang iskinita sa tabi ng kanyang bahay sa parehong oras. Ayon sa kapitbahay, mukha siyang may tinatakbuhan o tinatakasang isang bagay. Si Lindsay ay inilalarawan na may taas na 5 talampakan at 2 pulgada at may timbang na 100 at 25 pounds. Siya ay may kayumanging buhok at mga mata at may tattoo ng 3 bituin sa kanyang kanang balikat. Ang sinumang may impormasyon ay dapat makipag-ugnayan sa mga autoridad sa 600 at 63 77 2186 Extension 1. Numero 8. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay sa kahit anong sitwasyon ay maaaring maging nakakatakot na pangyayari. Pero kapag ang mahal mo sa buhay ay may kondisyon tulad ng demensya, lalo pang nagiging mahirap ang karanasan. Huling personal na nakita si Ivan noong Abril 12, 2026 habang umaalis sa social club sa Leppington, Kanlurang, Sydney. Ang sumunod na 12 oras ng buhay niya ay pinagdugtong-dugtong batay sa CCTV footage, ngunit nananatiling misteryo kung saan siya nagtungo matapos ang huling paglitaw sa kamera. Ayon sa pamilya, si Ivan ay nasa pasilidad para sa matatanda dahil sa demensya at nakakatanggap ng pangangalaga. Aktibo at nakakakilos pa siya kahit 75 taon na siya, kaya pa rin niyang maglakad ng malayo. Ginugol ni Ivan ang hapon sa Istra Social Club at umalis ng 5:30 ng hapon. May tala ang investigador ng mga pangyayari sa susunod na oras. Sumakay ng tren si Ivan papuntang Glenfield at bumalik sa Leppington Station bandang 7:30 ng gabi. Mula ron, nagtungo siya sa isang rural na ari-arian sa Rossmore. Bandang 9:00 hanggang 10:00 ng gabi, nakita siya ng mga saksi sa labas ng ilang ari-arian bago muling nawala. Nakita si Ivan sa CCTV na tumatawid sa Bringelly Road bandang 12:45 AM. Sa footage, kita maglalakad si Ivan sa Center Island at muntik mabangga ng isang motoristang halos huminto para umiwas. Isang beses, huminto siya at naupo sa gilid ng kalsada ng 9 minuto bago muling naglakad. Huling nakita si Ivan na naglalakad pahilaga sa Kelvin Park Drive at Northern Road. Sabi ng anak niya, posibleng may isa pang kuha ng kamera na nagpapakita sa nawawalang lalaki. Isang kaibigan na nakatira sa Kelvin Park Drive ang nakakuha ng footage mula sa security camera na nagpapakitang may isang taong naglalakad sa lugar na may dalang flashlight ilang sandali matapos ang hating gabi noong araw na huling nakita si Ivan. Sabi ng pulisya, posibleng lokal na residente ito na kilala sa lugar dahil madalas maglakad tuwing gabi. Gayunpaman, nakita rin sa security footage ang isa pang taong naglalakad sa lugar bandang 4:24 ng umaga. Wala ng flashlight at mas mabaga ng naglalakad ang lalaki. Hindi pa tiyak ng pulisya kung si Ivan ito, pero naniniwala ang pamilya niya na mahalagang pahiwatig ito sa mga pangyayari. Huling nakita si Ivan sa Kelvin Park Drive o Bringelly Road at mula Abril 13 madaling araw ay hindi na siya muling nakita. Nanawagan ng pamilya, kaibigan at pulisya sa mga saksi na lumantad. May hindi bababa sa isang posibleng pagkakita na naalis na sa mga posibilidad, pero umaasa pa rin ang pamilya na may nakakaalam ng impormasyon at tutulong sa kanilang mahanap si Ivan. Si Ivan ay 5 talampakan at 4 na pulgada ang taas, katamtaman ng katawan at may maikling abong buhok. Huling nakita si Ivan na nakaputing Adidas na t-shirt, navy shorts, puting medyas at madilim na sapatos. Kung may impormasyon, tumawag sa Crime Stoppers. 1-800-333-0000 1-800-333-000 o sa link sa ibaba. Numero 7. Halos 3 buwan na ang lumipas mula nang nawala si Robert Fox sa kakaibang mga pangyayari. Pagkatapos ng paunang investigasyon ng pamilya, kakaunti lang ang bagong palatandaan na maaaring magpaliwanag sa nangyari sa kanya. Huling nakita si Robert noong gabi ng Marso 19, 2026. Hinatid niya ang asawa sa bahay tapos pumunta siya sa Lick Creek area, South Point, Ohio para bisitahin ang kaibigan. Kinaumagahan, napansin ng pamilya niyang hindi siya umuwi. Sabi ng asawa niyang si Leticia, hindi normal para kay Robert na hindi umuwi. Gamit din niya ang kotse ng asawa niya noong gabing nawala siya at hindi niya karaniwang iniiwan ng asawa nang walang sasakyan. Sinimula ng pamilya ni Robert ang paghahanap at agad nilang nakita ang nawawalang sasakyan sa labas ng Lawrence Village Apartments. Sa labas ng gusali, nakita nilang susi at telepono niya, pero walang bakas kung saan nagpunta si Robert. Nakunan ng kamera ang sasakyan na ipinarada sa labas ng apartment at ang lalaking bumaba rito. Nakumpirma ni Leticia na hindi si Robert ang lalaki at walang ebidensya na bumisita ang asawa niya sa apartment complex.
Inireport si Robert na nawawala ng araw din yon, kaya nagsimula ang pulis ng investigasyon tungkol sa pagkawala niya. Nakilala na ang lalaki sa security footage, pero hindi pa ito ibinubunyag sa publiko. Sabi ni Leticia sa media na tinanong ng pulis ang lalaki at sinuri ang kanyang ari-arian, pero walang nahanap na ebidensya tungkol sa nangyari sa kanyang asawa. Ayon sa investigador, nagsagawa sila ng maraming search warrant at panayam sa publiko. Kung may anumang ebidensya na lumabas mula sa aliman sa mga panayam na ito, hindi ito inilalantad sa publiko. Sinabi ng mga investigador na naniniwala silang may isang tao na may alam tungkol sa kasong ito. Patuloy na nananawagan ng pamilya ni Robert para sa impormasyon at sumubok ding magsagawa ng mga pribadong paghahanap. Sa kasamaang palad, dahil walang anumang impormasyon na makakatulong upang paliitin ang lugar ng paghahanap, naging mahirap ang pagsasagawa ng malawakang pribadong paghahanap. Sa ngayon, tanging natuklasan lang ng pamilya ni Robert noong nawala siya ang isiniwalat sa publiko. Huling namataan si Robert na suot asul na King Daughters na t-shirt, khaki na pantalon at puting tennis. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kasong ito ay maaring makipag-ugnayan sa Lawrence County Sheriff's Office sa 740, 532, 3,525 at 25. Numero 6. Nagtrabaho si Katie bilang multimedia producer sa isang creative agency, tumulong sa mga kampanya para sa SMEG, Kia Australia at Commonwealth Bank. Madalas siyang nakikitang bumibisita sa silangang bahagi ng Sydney at hindi naman siya mukhang sangkot sa anumang aktibidad na maaring maglagay sa kanya sa panganib. Hindi tiyak ang oras ng pagkawala ni Katie, pero napansin ng kanyang pamilya na wala sa kanila ang nakakaalam kung nasaan siya. Inireport siya bilang nawawalang tao sa lokal na pulisya at nagsimula ang investigasyon tungkol sa kanyang pagkawala. Nalaman ng pulisya ang huling galaw ni Katie noong gabing huli siyang tumawag. Bandang 7:40 ng Mayo 23, nakita siya sa Bondi Beach. Hindi sinapubliko ang detalye ng pagkakakita sa kanya, ngunit ito ay lugar na madalas puntahan ni Katie sa suburb ng Sydney na pamilyar sa kanya. Delikado rito at kilala sa malalakas na agos na humihila palabas. Kahit magagaling na manlalangoy, pwedeng matangay ng agos. Mula 2005-2019, mahigit 30 tao ang namatay sa dalampasigan, karamihan ay nasa tubig. Hindi tiyak kung nasa tubig si Katie noong nawala siya. Kahit kulang ang impormasyon, nalaman ng buong mundo ang pagkawala ni Katie. Bago siya nagtrabaho sa creative agency, 7 buwan siya nagtrabaho sa Endemol Shine, Australia, kung saan naging producer siya ng Season 2 ng reality TV show na Married at First Sight. Inilarawan si Katie na mukhang Caucasian. May taas na 5 talampakan at 2 pulgada, payat ang pangangatawan, at may kayumangging mga mata at kayumangging buhok. May maliit siyang itim na tattoo ng paru-paro sa kanang kamay. Hindi na ilarawan ang suot niya nang siya ay nawala. Ang sinumang may impormasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa Crime Stoppers sa numerong 1-8030, 1-800-333-0050. Tingnan ang link sa ibaba. Paalala ng lokal na pulisya, kumpidensyal ang impormasyon at hindi dapat iulat sa New South Wales Police gamit ang social media. Numero 5. Mahigit 1 linggo pa lang nawawala si Lucy, kaya nagsisimula pa lang ang paghahanap at mataas pa ang pag-asa na makabalik siya ng ligtas. Si Lucy ay manggagawa sa buhok at kagandahan at ina ng isang anak mula Kent, England. Ayon sa pamilya, nagpunta siya sa Brest, France para sa isang music festival. Ngunit hindi binanggit kung alin ito. Tumigil ang lahat ng komunikasyon kay Lucy noong Mayo. 30 na siya ring huling ulat ng pagkakita sa kanya. Sumunod na linggo, patuloy na tinangkang kontakin ng mga kaibigan at pamilya ang nawawalang turista pero wala sila natanggap na sagot. Matapos ang 1 linggo, inireport siyang nawawala at nagsimula ang internasyonal na paghahanap. Ang mga paunang ulat ay nagsabing ang huling nakita si Lucy ay sa Brest, isang bayan sa Brittany. Ngunit na nagsimula ng humingi ng impormasyon, may mga bagong detalye na lumitaw. Nakita si Lucy sa Bercy, Paris. Ilang panahon matapos siyang dumating sa Brittany. Ayon sa amay ni Lucy, siya ay napaka-vulnerable at nag-aalala ang pamilya para sa kanyang kaligtasan. Dahil bagong kaso pa lang ito, mas marami pang tanong kaysa sagot sa pagkawala ni Lucy. Sa ngayon, ang mga panawagan para sa impormasyon ay hindi pa naglalaman ng detalye tungkol sa suot ni Lucy nang huli siyang makita o kung anong oras siya huling namataan. Ayon sa pulisya ng Kent, nakikipagtulungan sila sa ibang ahensya tulad ng Foreign, Commonwealth and Development Office at Interpol para imbestigahan ang pagkawala ni Lucy. Ang sinumang may mahalagang impormasyon tungkol sa pagkawala niya ay dapat tumawag sa Siyam-Siyam-Siyam at banggitin ang case number 01
1,644. Anumang iba pang impormasyon ay maaring i-report sa pamamagitan ng 101 o online sa live chat sa link ng Departamento ng Pulisya na nakalagay sa ibaba. Numero 4. Lumipat sa lungsod ng Mexico sina Zafar Padamsi Mawani at Guillermo Jafet Hidalgo Ortiz, magkasintahan mula Chicago, upang tumulong sa matandang kamag-anak. Di pa umabot ng 1 taon nang mawala ang magkasintahan sa kahina-hinalang mga pangyayari, kaya nagtanong ang kanilang mga kaibigan sa US kung ano ang nangyari. Ayon sa pamilya at kaibigan, kilala si Guillermo sa hospitality industry ng Chicago, habang nagtapos si Zafar sa University of Chicago. Oktubre 2025 lumipat ang magkasintahan mula US patungong lungsod ng Mexico, tahanan ng ina ni Zafar. Na-diagnose siya ng Alzheimer's at kinailangan ng dagdag na suporta. Sa 8 buwan, tinulungan ng magkasintahan ang ina ni Zafar. Sa Mayo 2026, inaasang makakaroon ng pagpupulong para sa layuning iyon. Nakipagkita na sila sa mga lokal na kontratista para sa chairlift sa bahay na magpapadali ng galaw at kalayaan para sa ina ni Zafar. Ang Mayo 20 ay dapat follow-up na meeting at dumating sila sa kapitbahayan ng Isidro Favela sa Talapan nang walang aberya. Ayon sa mga kaibigan, ibinahagi ni Guillermo ang lokasyon ng kanyang telepono pagdating niya. Hindi ito normal, kaya inisip nilang may ikinababahala siya. Wala ni isa sa kanila ang nag-text o tumawag para humingi ng tulong. Nang ibahagi ang lokasyon nila, pinaniniwala ang nasa kotse sila kasamang mga di-umano'y kontratista, bandang 6:20 ng gabi. Parehong nawala sa WhatsApp ang dalawang telepono. Hindi nakauwi sina Zafar at Guillermo. Ibang klase ang pagkawala para sa mag-asawang nag-abroad para tumulong sa may sakit na kamag-anak. Pero ang mga galaw sa bank account ng isa sa kanila sa sumunod na 2 araw ang nagpatiyak sa mga kaibigan at pamilya na may seryosong mali. Matapos ang 24 na oras mula nang huli silang makita, may galaw sa bank account ng lalaki. Makalipas ang ilang oras, may nagrehistro ng ilang tao para sa paglilipat ng malalaking halaga ng pera. Nagpadala ang bangko ng alerto na nagbigay alam sa mga mahal sa buhay ng mag-asawa tungkol sa kakaibang aktibidad. Iniulat na nawawala sina Zafar at Guillermo noong Mayo 23 araw matapos silang misteryosong nawala. Hinimok ng pamilya at mga kaibigan sa US ang Embahada ng Estados Unidos na makialam sa kaso. Ayon sa Konsulado ng Mexico sa Chicago, nakatuon sila sa pagbibigay ng tulong konsular ayon sa kanilang kapangyarihan, ngunit hindi sila makapagbigay ng opisyal na impormasyon nang lumabas ang balita ng pagkawala sa US. Mula noon, kakaunti ang update sa kaso. Si Zafar ay inilarawan na 56 na taong gulang, may taas na 5 talampakan at 7 pulgada at may lahing Kenyan. Huli siyang nakita na nakasuot ng pulang plaid na kamiseta. Si Guillermo, 57 taong gulang nang mawala, ay may taas na 5 talampakan at 7 pulgada butas ang tainga at may tattoo ng pag-ibig at kapayapaan sa loob ng braso. Huli siyang namataang nakakremang polo shirt. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kaso ay maaari makipag-ugnayan sa mga awtoridad sa 555 484 430. Numero 3. Naging personale ang paghahanap ng search and rescue team sa nawawalang Olandes sa maliit na isla sa Caribbean. Matapos ang 1 linggong malawakang paghahanap, nananatiling nawawala si Eric Matheson, 53 taong gulang. Profesional siyang medical mula Olanda na nagtunggo sa Sabah para sa Mount Scenery Tower Project. Lahat ay mukhang ayon sa plano at si Eric ay nag-e-enjoy sa kanyang oras sa isla tuwing may libreng oras siya. Mahilig talaga si Eric sa mga aktibidad sa labas, kaya hindi na nakapagtataka nang umalis siya para mag-hiking noong 13 ng Mayo. Ngunit ng gabing yon, hindi na bumalik si Eric sa kanyang tinutuluyan. Agad na napansin ng mga tao ang pagkawala niya at sinimula ng paghahanap sa nawawalang hiker. Sinimula ng paghahanap sa Fort Bay at hiniling sa mga residente na tingnan ang kanilang camera footage para sa nawawalang lalaki. Gumamit din ang mga otoridad ng thermal imaging drones para subukang mahanap si Eric. Nakatulong ang mga camera footage sa mga search team na paliitin ang ilang posibleng lokasyon kung saan maaring nag-hiking si Eric. 4 na ground team ang ipinadala sa mga trail ng natukoy na lugar. Hiniling sa ibang hiker na iwasan muna ang mga trail para hindi maabala ang paghahanap. Ginagamit ngayon ang helicopter na dinala para sa tower project sa isla upang hanapin ang nawawalang manggagawa. Noong Mayo 17, dumating ang Netherlands Urban Search and Rescue, isang espesyalistang unit ng pang-emerhensyang tugon na tumutulong sa paghahanap at pagbibigay ng medical na tulong sa mga biktima ng pagbagsak ng estruktura. Ang grupo ay tumutulong sa Netherlands at abroad matapos ang mga natural na sakuna tulad ng lindol,
Mas mababa sa 200, mataas ang kasanayang espesyalista ang bumubuo sa grupo at isa sa kanila ay si Eric. Si Eric ay nagtrabaho bilang senior paramedic bilang bahagi ng organisasyon sa loob ng maraming taon. Dahil dito, naging mas mahalaga para sa organisasyon ang paghahanap sa kanya. Sa kasamaang palad pagdating nila, maliit na lang tsansang buhay pa si Eric. Matapos ang 82 oras na pagkawala ng lalaki, sinabi ng mga otoridad na recovery operation na ang isinasagawa imbes na rescue. Hindi yon naging hadlang sa mga search team na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap ang nawawalang lalaki. Pagkatapos ng isang linggo ng malawakang paghahanap, kinailangan ng team na ianunsyo na tapos na ang pormal na paghahanap. Walang anumang bakas ng nawawalang si Eric ang kailanman natagpuan. Patuloy pa rin siyang nawawala at sinumang magha-hiking ngayong taginit ay dapat maging mapagmatsyag habang nagsasagawa rin ng mga ligtas na gawain sa pagha-hiking. Huling nakita si Eric na nakaabong t-shirt, itim na shorts at may itim na backpack. Kung may impormasyon, tumawag sa Siam na isang-isang. Numero 2. 4 na buwan nang hinahanap ng pamilya at kaibigan ni Samuel Whitsett ang nawawala nilang mahal sa buhay. Natagpuan ng pulisya ang kanyang tent sa isang tanyag na daanan ng lakaran. Nananatiling nawawala si Samuel. 27 taong gulang si Samuel Whitsett at mahilig siya sa outdoor activities. Sabi ng pamilya niya, madalas siyang mamuhay sa ilang at umaasa sa kaya niyang makuha roon at minsan ay nawawala ng komunikasyon sa kanila ng panandalian. Pagkaripas ng ilang linggo na walang balita mula sa kanya, nag-alala ang pamilya at kinuntak ang mga otoridad. Huling nakita ang nawawalang lalaki noong Pebrero, 14 sa isang suburb ng Melbourne, Victoria. Dito unang tumutok ang investigasyon at paghahanap. Noong Abril lamang, mahigit 2 buwan matapos huling makita si Samuel, inilipat ang paghahanap sa ibang bahagi ng bansa. Namataan si Samuel sa silangan ng Perth noong Pebrero, 18 na araw matapos siyang huling makita sa Victoria. Ayon sa impormasyon, ibinaba si Samuel ng isang lalaki malapit sa Bibblebum Track sa Brockton Highway, malapit sa Albany Highway sa Armadale. Ang track ay isang mahabang daan para sa paglalakad mula Albany hanggang Perth na may higit 620 milya ang haba. Kilala ito sa magagandang tanawin tulad ng lambak, bukirin at kagubatan at maayos ang daanan na may regular na trail marker. May mga campsites sa trail na isang araw ang pagitan pero ayon sa website, hindi kayang tapusin ang buong trail kung palaging mananatili sa mga matutuluyan gabi-gabi. Ang karanasan ni Samuel bilang hiker sa ilang ay nangangahulugan na ang ilang araw na walang regular na matutuluyan ay hindi magiging malaking alalahanin para sa kanya. Nang huli siyang makita, may dalang camping gear at handa sa paglalakad. Sa dulo ng Marso, may naglakad na nakapansin ng iniwang tent sa trail. Nasa Canning Hut ito. Ilang oras na lakad mula sa huling nakita si Samuel. Inigulat sa otoridad ang tent, ngunit walang aksyon nung una. Lumipas pa ang isang buwan bago ito naiugnay sa nawawalang lalaki. Hinalugog ng pulisya at ng mga search and rescue team ang lugar para sa anumang palatandaan ni Samuel o ng iba pang kagamitan na maaring dala niya. Gumamit ng drone at naglabas ng footage ang pulisya para humingi ng impormasyon sa publiko. Sa kasamahang palad, walang bagong palatandaan na natagpuan. Hindi malaman ng search team kung bakit iniwan ni Samuel ang tent at gamit niya. Ang Bibblebum Track ay isang daang kailangang balikan sa pinanggalingan. Para makabalik sa tent, kailangan daanan ulit ni Samuel ang parehong ruta, hindi tulad ng ibang walking trails na paikot. Baka naglakad lang siya ng kaunti mula sa tent bago may nangyari. Kung ganito ang nangyari, walang palatandaan kung ano talaga ang naganap. Si Samuel ay inilalarawan na may taas na nasa pagitan ng 5 talampakan at 7 pulgada hanggang 5 talampakan at 11 pulgada, may katamtamang pangangatawan, kayumanging buhok, may balbas at bigote. Meron siyang mga tattoo sa kanyang kaliwang braso. Huling nakita siya na suot ay itim na pantalon, pulang t-shirt o mapusyaw na jumper at slide na tsinelas. Hinimok ng pulisya ang sinumang may impormasyon kaugnay ng kaso na makipag-ugnayan sa kanila sa 1314 o sa Crime Stoppers sa 180030. Numero 1. May mga panganib ang pag-hiking anumang panahon ng taon, lalo na para sa mga nag-iisa nag-hiking. Pero may sariling panganib ang pag-hiking sa Nova Scotia tuwing Abril na madalas hindi alam ng marami. Sa pagitan ng mahirap na lupain, malamig na panahon at mga hayop sa kagubatan, maraming hamon ang maaring pumigil sa isang manlalakbay na makauwi. Naniniwala si Denise Ann Williams, 62, na handa siyang harapin ang mga hamon nang maglakbay siya sa Cape Breton Highlands National Park noong Abril. Pagkalipas ng 2 linggo na walang balita, nag-alala na ang kanyang mga kaibigan at pamilya
na baka may masama nangyari. Matatagpuan ang Cape Breton Highlands National Park sa hilagang Cape Breton Island sa silangang Canada. Kilala ito sa magagandang tanawin tulad ng mga bundok, talon at Shediac Camp River. Tahanan ito ng mapanganib na hayop. Nagbabala ang Parks Canada sa mga biyahero tungkol sa moose, itim na oso at coyote sa parke. Dito sa parke naganap ang nag-iisang kilalang nakamamatay na pag-atake ng coyote sa isang adulto. Kahit bihira ito, dapat pa rin mag-ingat ang mga pumapasok sa park. Kahit walang mababangis na hayop, mahirap pa rin ang mabatong at maputik na lupain. Itinuturing ng Parks Canada na katamtaman ng hirap ng Acadian Trail dahil sa pag-akyat at maikling matarek na bahagi. Dumadaan din ito sa mga anyong tubig na dagdag hamon. Pero hindi naman ito dapat naging malaking problema kay Denise. Naglakbay si Denise mula sa kanyang tahanan sa Australia papuntang Canada. Nasa isang adventure vacation siya, nililibot ang silangang baybayin ng Canada at nagha-hiking sa ilan sa mga pinakakagiliw-giliw na lugar sa mundo. Sanay siyang hiker at hindi nababahala sa mag-isang paglalakbay. Huling nagbalita siya sa pamilya noong Abril 15 at sinabing pupunta siya sa Shediac Camp sa kandurang baybayin ng Cape Breton Island. Hindi na bago na hindi siya makontak na ilang araw kapag nagha-hiking. Mahina at putol-putol ang signal ng cellphone sa Cape Breton Highlands National Park kaya hindi rin siya laging nakakausap ang pamilya niya. Pagkalipas ng 2 linggo na walang balita mula sa kanya, nag-alala na sila na baka may masama nangyari. Iniulat na nawawala si Denise noong Abril 20 at agad nagsimula ng investigasyon ang Royal Canadian Mounted Police. Di nagtagal natagpuan ang inuupahan ni Denise sa labas ng Parks Canada Visitor Center sa Shediac Camp, malapit sa Acadian Trail. Sabi ng mga lokal, 2 linggo na raw itong hindi nagalaw doon. Ipinapahiwatig nitong nasa parke si Denise habang nawawala siya. Sarado noon ang Visitor Center. Bukas ang parke buong taon, pero ang Visitor Center ay Mayo hanggang Oktubre lang. Ibig sabihin, hindi na kailangang bumili ni Denise ng park pass para mag-hiking sa mga trail. Pero ibig sabihin din ito na walang nakakaalam na nasa park siya. Kung dinaanan ni Denise ang Acadian Trail, dapat natapos niya ito sa loob ng wala pang 1 araw. Kung hindi siya bumalik sa pagtatapos ng araw, mapapansin sana ng mga staff ng parke na may mali kung bumisita siya sa normal na panahon ng operasyon. Pero dahil dito, hindi napansin ang pagkawala niya sa loob ng ilang linggo. Nagsimula ang paghahanap sa nawawalang hiker. Sabi ng search and rescue team, karamihan ng oras ay ginugol sa labas ng mga karaniwang daanan. Nahihirapang makita ang lupa dahil sa niebe at makakapal na halaman. Isang team member ang nagsabing hindi niya makita ang mga paa niya habang naghahanap. Ang paniniwalang nakasuot si Denise ng madilim na coat ay lalong nagpahirap sa paghahanap. Pagkatapos ng 5 araw ng malawakang paghahanap, walang natagpuan ng mga team na maaring magbigay ng anumang pahiwatig kung saan napunta si Denise o makapagpalit man lang ng lugar na hahanapin. Itinigil ang paghahanap hanggang may bagong impormasyon. Sa pagsisimula ng hiking season, pinapaalalang maging alerto sa anumang palatandaan ni Denise sa trail. Inilarawan siya bilang 5 talampakan at 4 na pulgada ang taas. May abong blonde na shoulder-length na buhok. Pinaniniwala ang suot niya noon ang dark winter jacket, powder blue na sombrero na may Antarctica, orange at asul na scarf at salamin. Ang sinumang may impormasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa Inverness County District, Royal Canadian Mounted Police sa 900 at 2,200 at 58, 2,200 at 13 o sa Nova Scotia Crime Stoppers sa 1,800, 200, 22,800 at 47. Maaari ring isumite ang mga tips sa link na nakalakip sa ibaba o sa Pitatlo Tips app.